dami po natin, no? Amen. Pero alam niyo po ba na sabi po sa Matthew chapter 18 verse 8, dalawa o tatlo man po nagkakatipon sa pangalan po ni Jesus ay naroon po siya. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na si Jesus po ay narito sa ating kalagitnaan? Pero po rin ng Diyos dahil church, no? Talagang ang pagsunod at paglilingkod po sa Diyos ay matira-matibay. Amen? Sino talagang gusto, nais, at ibig po na maligtas, sino po nais at ibig na maglingkod sumunod sa Panginoon, ang siya lamang po talagang mananatiling tapat, mananatili sa kanyang upuan. Amen? Sa kabila na yung mga tao po na dating katabi natin, hindi na po natin katabi ngayon. Amen? Sa kabila na yung dati po na nakikita natin, nakasama natin, ay hindi na po natin nakakasama ngayon. Amen po ba? Pero ganun pa man, church, palagpakan mo yung sarili dahil nandito ka pa. Amen? Amen. Dahil unang-una, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil nung tayo po ay gumising nung umaga, may hininga pa tayo. Amen? Yung iba wala. Tayo gusto man po nilang gumising, hindi po sila magising. Pero salamat sa Diyos. Dahil ginising pa po tayo ng Panginoon upang magpuri, sumayaw, umintang at maglingkod po sa Kanya sa oras na ito. Patuloy rin po kung nagpapasalamat sa Diyos bago po tayo dumako sa maikli pong pangako ng Panginoon ay salamat po sa Diyos sa buong isang linggo na pag-iingat na yung mga pagod na naranasan ko po ay lahat po yun ay masaya. Amen? Kasi noon, pag napapagod ka parang malungkot, mabigat, pero ngayong week, nung naranasan ko po mga pagod, amen, maraming bagay, pero masaya at ito po'y dahil sa ating Panginoon Jesucristo. At ngayon po, dadaan po tayo sa maikli pangako ng Diyos. Makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng Genesis chapter 7, verse 1 to 7. At ito po ang baha. Ang title po nito, ang baha, patungkol kay Noe. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok kayo mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang nakita ko na namumuhay ng matuloy. Verse 2. Magdala ka ng 7 paris sa bawat hayop na malinis at 1 paris naman sa di malinis. Verse 3. 7 paris din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Verse 4. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw. Ang 40 gabi upang lipunin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. Verse 5. At ginawa nga ni Noe ang bawat inuutos ng Panginoon. 6. Si Noe ay 600 taon. Ang Tagalog na 600. 600 taon nang bumaha sa daigdig. Verse 7. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang upang maligtas sa baha. So, church, palakpakan nga po natin ang Diyos sa kanyang pagbabasa. Sa kanyang dakilang salita na church, makita po natin. Amen. Na kung ating tatalakayin ang mga nangyari po noong unang panahon, church, makita po natin na grabe po. Amen. Grabe po ang mga nangyari na ganap noon. Alam niyo po ba, nung ako po'y nagbabasa sa unang Genesis, masaya ang puso ko dahil sa bawat bagay na nilikha pala ng Diyos noon, siya po ay masaya. Kasi ilang beses kong binanggit ng Panginoon, kung di ako nagkakamali, 6 na beses o 5 beses kong sinabi ng Diyos na pagkatapos ng likhain ang lahat na nandito sa lupa ay nasisiyahan daw po siyang makita ang lahat ng kanyang nilikha. At alam po natin na huli pong nilikha ng Diyos ay ang tao. Nung nilikha po pala tayo ng Diyos, masaya siya. Sabi mo sa iyong katabi, masaya pala si Lord nung nilikha ka. Ba't parang malungkot ka? Ba't parang nakasimakot ka? Di ka ba masaya na nilikha ka ng Diyos na ganyan? Hello? Di ka ba masaya na nilikha ka ng Diyos na cute, na maliit, matangkad, mataba, mapayat, sexy? Hello? Lahat po.
Yan po ay likha ng Diyos. At alam niyo po ba na yan po ang bagay sa akin? Kasi ako nga po minsan iniisip ko, siguro kung matangkad ako, di ako maganda. Di bagay sa akin. Parang feeling ko hindi bagay sa akin. Kaya siguro hanggang dito lang ako. Amen? Kasi sa ganito pong height, cute naman ako eh. Amen po ba? Kaya ganito din po sa ating mga buhay. Kung bakit tayo maputi, bakit tayo maitim, bakit ganito ilong natin, bakit ganito mata natin. Alam mo, church, lagi natin idideklara, alam ng Diyos, nung kanyang nilikha, ikaw bagay sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, bakit pala sa iyo ganyang mukha? Hello? Bakit pala sa iyo ganyang itsura? Hello? Maganda ka pala sa ganyang itsura kasi ganyan ka nilikha ng Diyos. Ganyan po ba? So, balik po tayo, church. Kung ano pong pangako ng Diyos sa atin sa oras na medyo maba na po, sorry po. Church, makita natin na alam niyo po ba nung panahon ni Noe, siya lamang daw po ang nakita ng Diyos na matuwid na namumuhay sa kanyang harapan. When we say matuwid, nakikita ng Diyos na naglilingkod, free from sin. Wala siya, hindi siya bumigay. Alam niyo po ba, sa Matthew chapter 24, verse 38, nung panahon daw po bago bumaha, sa panahon ni Noe, ang tao daw po ay nagugumon sa kasiyahan, nagugumon sa pag-iinuman, nagugumon daw po sa pag-aasawa, at sa maraming bagay, church. Pero nakita ng Diyos, sigurado po ko, na nakita ng Diyos na hindi po si Noe nakikipagsaya ng mga panahon na yun. Hindi po si Noe nakikipag-inuman ng mga panahon na yun. Hello? Hindi po si Noe nagbubukol sa maraming bagay, wag po siguro po ang kanyang kaisipan, ang kanyang kaluluwa, isip, puso ay nakatuon sa Diyos. Kasi hindi po malulugod ang Diyos kay Noe kung siya po nakikipagsaya. Nakikipagsaya sa mundo kasi nalungkot nga po ang Diyos. Sa verse 6, kung ating pong babasahin ng Genesis, nalungkot po ang Diyos, bakit pa daw po nanilikha ang tao? Bakit? Kasi naging makalaman, makasarili, puro kasiyahan, puro party, puro kontador, puro gala, puro hello. Nalungkot ang Diyos. Pero sa panahon ni Noe, church, makita po natin, nung makita ng Diyos na kahit isa lang si Noe sa kanyang pamilya na naglilingkod, isinama niya ang kanyang pamilya. Amen. Isinama ng Diyos ang kanyang mga kamag-anak. Ganon din sa ating mga buhay, church. Kung may pangako ang Diyos sa ating mga buhay, ganon din po sa ating pamilya. Amen. Kaya maraming tao ngayon sa ating karamihan po, bakit hindi po tayo nakakapamilkod? Kasi nabibigatan tayo sa ating pamilya. Tama po ba? Nalulungkot. Ayusin ko muna ngayong pamilya ko bago ko mag-church. Ayusin ko muna yung problema ko dito sa anak ko, dito sa tatay ko, sa nanay ko, church. Makita po natin kung gaano po yung kasunduan. Yung binabasa ko, sabi ko, yung covenant po pala ay other term of promise. Kasi binasa ko siya sa dictionary. Sabi ko, ano pa ibig sabihin ng covenant? Kasi lagi po natin mababasa sa Biblia na nakikipagkasundo, nakikipagtipan ang Diyos sa lahat ng heroes of faith sa Bible. Sabi ko, ano ba yung kasunduan? Ano ba yung covenant? Yung po pala ay it is written agreement or promise. Na ibig sabihin, yung pakikipagkasundo, yung pakikipagtipan ng Diyos sa bawat kanya pong tinatawag na, sumunod ka, ililigtas ko pamilya ko. Hello? Diba, maglingkod ka, pararamihin ko. Hello? Ang lahi mo. Ganun din kay Abraham. Hindi nakikipagkasundo palagi ang Diyos, yun po pala yung pangako. Na sa ating buhay, kagaya po ni Noe, church, kung tayo po'y patuloy na maglilingkod sa Panginoon at makita niya na patuloy tayong tumatayo. Diba lagi naman po sinasabi ng ating mahal na pastora na tumayo tayo para sa ating pamilya. Kung gusto natin maranasan nila ang pangakong kaligtasan, kung gusto natin maranasan nila ang pangakong proteksyon, kung gusto natin po na maranasan nila ang pangakong pagpapala, kagalingan, kalayaan, church, tumayo ka ng matibay para sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi isasama ng Diyos ang pamilya mo kung hindi ka tatayo para sa Panginoon. Kaya pala, nung bata kami, lagi sinasabi ni Mami sa amin, manalangin ka para sa pamilya mo. Paano na lang kung hindi ka mananalangin, sinong mananalangin para sa kanila? Hello? Oo nga, no? Paano nila maranasan
nananalangin, nagbabasa ng Biblia, dumadalo sa Panginoon. Ang susi po ng lahat ng pangakong nakasaad sa Biblia ay pagsunod. Wala po tayong nabasa sa Biblia na tatanggap ng mga ipinangako ng Diyos na hindi sumusunod, malabo yun. Walang ganon sa Biblia. Amen po ba? Walang makakatanggap ng pangakong pagkalaya, walang nakakatanggap ng pangakong pagkagaling, walang pangakong nakakatanggap ng pagpapala, ng himala, ng lahat ng bagay na hindi po sumusunod sa Panginoon. Church, lagi po natin yung tatandaan dahil napakahirap po na wala pong pangako sa buhay po natin. Paano na lang pag pag mag-aalala tayo, kung nag-aalala ka, hindi mo alam yung pangako ng Diyos, sabi ng Diyos, huwag ka mag-alala, akong bahala dyan. Paano na lang kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Amen. Pero ganun pa man, church, kung ano pong pangako ng Diyos sa ating mga buhay ay ganun din po ang pangako ng Diyos sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kalahi, sa ating mga anak, sa ating mga tatay, nanay, mga kapatid, at kung sino pa man po, church. Amen po ba? Huwag natin kalimutan, church, na isang-ibig ng Panginoon na makita kang nakatayo para matanggap ng pamilya mo ang mga pangako niyan dahil Amen. at sa kanila. Amen. Kasi yun nga po sinasabi ng Diyos, sabi niya, alam niyo, nagbabasa ako sa Genesis na nalulungkot din ako nalulungkot, pero nung una nasiyahan ako kasi nung nililikha talaga ng Diyos ang lahat ng bagay, masaya siya. Kasi tinitignan niya, bagay to dito, bagay to doon, ganda nito, hello, ang ganda ng nature, lahat nalilikha ng Diyos, nasiyahan siya. At ang sa huli niya nilikha ang tao, babasahin po natin ang Genesis, nasiyahan siya nung nilikha ka niya. Pero nalungkot ang Diyos nung hindi ka na makita na wala sa presensya niya. Hello? Gusto ko ba natin malungkot ang Diyos? At pag nalulungkot ang Diyos, wala po tayong mararanasan ang mga pangako niya sa ating mga buhay. Amen. Ulitin ko po, church, kung gusto po natin maranasan ng ating pamilya ang mga pangakong kaligtasan, ang mga pangakong proteksyon, ang mga pangakong kalayaan, ang mga pangakong pagpapala, himala, tumayo ka sa Diyos para sa kanila. Yan lamang po ang may pangako ng Diyos. At palakpakan